So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Skygo Baliwag branch para sa update natin dito sa motorcycle na to. At ngayong araw na to, nakita na rin natin itong Skygo Volt 150. So tara, alamin natin yung presyo na to at kung sulit nga ba ngayon 2025, pati yung specification niya. Tingnan na rin natin. So tara, samahan niyo ako, walk around na natin. Ayos na ayos. I don't know what's ahead of me. I work so hard for everything. Don't wanna lose my time or my mind on the grind, but I want a better life for me. I do the things I hate to do, just to try to find my way to you. I see you in my mind all the time, visualize, and I hope that I can make it through. I gotta find. So ayun na nga, ngayong 2025 at ngayong magtatapos na yung March ay nakita natin itong Volt 150 ng Skygo. So ayan, nakita na rin ulit natin kasi last year pa natin to nakita dun sa Inside Racing 2024, pero ngayon natapos na yung Inside Racing 2025. Ngayon pa lang ulit natin nakita ang motor na to. So tara, ikutan na natin. Sulit nga ba ang motorcycle na to? Comment nyo yan, no? Tapos i-comment nyo rin sa baba kung ano nga ba yung mga pwede nyong mapansin or pwede nyong may-comment dito sa motor na to para mapag-usapan natin. So tara, walk around na natin. Ayos yan. So ayun na nga, dito sa kanyang front, ito meron tong meron pa siyang windshield. Mataas yan, alam ko mataas pa to. Okay, meron siyang clear na visor dyan. Yan, ito yung mga bolts niya. Then yung headlight is naka LED tayo. Halos lahat ng ilaw na to is naka LED. Ayan, meron tayong park light din dito or daytime running light. Tapos ayos din to. Pero sana dito ginawa nila projected lamp. 'Di ba? Para mas malakas yung buga. Pero malaki na siya. Malaki na yung kanyang headlight, no? Kaya maliwanag yan sa umaga at sa gabi. So dito naman, di ko sure kung ano to. Hindi, wala naman pala ritong ilaw. Dito yung kanyang signal light, LED rin yan. Naka-telescopic fork tayo rito. Maganda yung kanyang front fender. O yan, ano din siya, flexible din and then stylish yung datingan. May mga pakanto rin na design at may mga patusok din, mga patulis. So meron din tayo rito extension. Maiksi lang yung kanyang front fender dito, yung extension niya. Tapos yung kanyang mugs, naka na rin tayo dito. Naka-anim na spoke tayo rito. Tapos yung size ng kanyang tires ay 110/70/13. Tapos naka tubeless na rin to at Cordial yung kanyang brand. So halos parang parehas lang din nung tires ng ating motorcycle. Ayan, si RFI. So dito pala sa likod, open siya. Tapos nakita natin doon yung coolant niya. Kasi naka-liquid cool lang isang to. Ayan. So ganda rin kulay brown. Hindi ko pa sure kung ano pa yung mga iba't ibang kulay na ito. I-update ko na lang din kayo siguro kapag meron pa tayong ibang nakita na ibang kulay. Ayan. So naka-single disc brake tayo rito, naka-single pot caliper. And dito sa side, meron tayong Skygo na emblem. Ganda ng logo dito. Nakaka-premium yung datingan. Ayan, silver or chrome yung design. And then matte finish dito na kulay black. Hanggang dito sa ibaba, hanggang dito naman meron tayong kulay brown. Ayan. So kanyang handlebar is naka-upright position and malaki din yung kanyang panel. Naka-fully digital tayo rito at colored display ang isang to. Di ako sure kung naka-TFT na siya or colored display pa lang siya. Pero last time, kung naaalala ko, parang colored display siya. Or TFT, di ko nga alam eh. I-comment nyo nga sa baba. And then, kagandahan din dito, meron siyang emblem ng Skygo. Ganda rin ng finish dito. Glossy gray na may mga glittery effect yung datingan niya. Dito magaspang. Yan, matte finish. And then, sa mga switches niya, ordinary plastic na ginagamit ni Skygo. Pero meron siyang on and off ng kanyang start and stop system. Ayan. So, meron tayong park light, headlight and off, electric starter. Yung lever, malapad. Tapos, smooth lang din. Meron din tayo dito sa side. Smooth lang din yung ating lever. Tapos, same lang din yung design doon. And then, yung grip niya makapit. Ayan. Meron tayong flasher, high and low, signal light,
and busina. Ayan. Ang hindi ko lang nagustuhan dito is yung kulay niya. Ayan, medyo malata yung kulay dito. Dito rin, yung kulay yellow din dito. Dito, okay na to. Ayan. Pero yung grip niya makapit din. Throttle, medyo malalim ng konti. Okay, pagbaba natin dito, meron tayong dalawang side pocket. Yan, dito naman sa side, meron tayo rito ang USB charging port. And then, nakakiles na rin ang isang to. And, tingnan natin yung susi niya. Nandito yung susi or yung remote niya. Nandito, check natin kung ano yung itsura. Ayan, tingnan natin. Ito yung kanyang remote. Ayan, kita niyo naman, di ba? Ang ganda rin. O, di ba? Ayos din yung itsura niya. Answer back. Ayan, unlock. Okay, ganyan yung itsura niya. Para siyang basket na maliit. Tapos, dito naman is yung ating ignition. Ayan, so nakakiles siya and then fuel and seat dito na rin binubuksan. And yung ating gas tank. Ayan, so malayo-layo na rin yung mararating nyo bago kayo rito magpagas kasi malaki rin yung tangke nito. Okay? So, dito naman sa side, meron tayong glossy din na kulay gray. Extension ng paa. Dito rin, meron tayong cruiser position, standard position. Foot pegs para sa angkas. Meron siyang combination ng rubber and metal. Ayan. So, sumasabay yung design niya rito sa side. And dito naman is matte na kulay brown. And yung Volt 150. Ayan, hindi ako sure kung talagang wala yung zero niya rito or talagang lightning lang siya kasi nga volt nga, 'di ba? Ayan. Meron siyang 3D emblem dito. And sa baba naman, meron din tayo rito ang radiator and cover niya. Maganda rin. Tambucho natin dito, ang bulky niyang tingnan. Stylish din yung kanyang cover pero ito ay plastic. Ayan. So, ito yung itsura niya. Ganito naman yung itsura ng tambucho, naka single exit. Meron din tayo ritong dual shock. Ayan. So, wala siyang baso. Meron din tayo ritong mga goma para at least sa talsik ng putik. Meron din tayong tire hugger dito. Flexible din siya. Meron tayong swing arm and glossy finish naman yan. Naka single disc brake din tayo rito at naka dual pad caliper. Sa likod, cordial din yung kanyang brand. Ang size naman dito ay asan na yung size? 130/70 by 13. So, same size lang din pala nung motor natin. Ayan. So, isa sa mga nagustuhan ko din dito, yung taillight. Angas ng dating ng taillight to. Ayan. So, LED na rin yan. May park light din tayo rito. Reflector, meron din siya. Plate light. And then, ang lapad nung ating lagay ng plate. Ayan. So, dito naman sa panggilid, syempre wala tayo ritong kickstart. And, meron tayong Skygo dito. Yan, bulky tingnan or bulky yung design niya dito sa panggilid niya. Okay? So, yung grab bar niya, ang lapad, napaka-solid ng isang to. So, kung gusto niyo lagyan ng top box, pwede naman siguro yan kasi naka-ano naman siya, naka-separate naman yung kanyang assembly. Pwede rito. Maganda rin siyang lagyan ng top box. Yan. So, dito naman sa side is meron din tayo rito side stand kill switch. Tama, meron din. Ayan, meron tayo dyan. So, yung compartment, meron pala tong secret key. Ayan, ngayon ko lang din nalaman, meron siyang secret key. Ito yung itsura niya. Ayan. So, kapag na-lowbat pala, pwede nyong open pa rin. Ito yun, ito, meron siya rito yung kulay tuloy yung bilog na yan. Pwede nyong i-open pala. Yan. Pero kailangan nyo pihit. Hindi siya basta-basta napapihit eh. Pero kailangan nyo iikot to. Tapos pwede nyo nang iikot. Ayan. Tapos pwede nyo nang buksan yung fuel. Ayan ang itsura niya. Okay, ulitin natin. Okay. Fuel. Okay, responsive naman siya. Seat. Yun. Yung seat natin dito. Yun, meron din pala siyang hydraulic, no? Naka-hydraulic din pala siya. So, ito, ano muna natin? Kaya, naka-hydraulic seat din pala tayo rito. Yan. Pero hindi siya ganun ka-open, no? Pero at least, ang laki ng niya, compartment niya rito. Siguro, half face or full face, hindi siya kasya. Pero at least, meron tayong mapaglalagyan dito ng mga gamit natin. Ayan. So, ito yung tsura niya. Okay? So, at least, meron tayong nalaman ngayon. Kala ko wala, hindi natin mabubuksan eh. Puwan niya.
Ayan, meron tayong mga stitches na kulay red. Ayan, sobrang lambot din ng kanyang foam at makapal hanggang dito sa ating OBR. Ayan, sobrang kapal din yan. Okay, so balik na natin to para at least hindi siya mawala. Yun oh, malalim yung kanyang side pocket nga pala. Yan, malalim siya. And pwede rin kayo mag-charge kasi nga yung USB charging port niya nandito rin sa loob. Kaya pag babiyahe, pwede rin kayo mag-charge habang bumabiyahe. Yun lang naman. Okay, so back na natin. So ayan, puntahan nyo na lang dito or kung gusto nyo magpa-reserve, kontakan nyo na lang si Skygo Baliwag or any branch dyan sa malapit sa inyo ng Skygo. So ayan, sakyan na natin kung abot mo ng 5 to na kagaya ko at alamin na rin natin magkano nga ba ang ganitong motorcycle ngayon. Ayos yan. So ayun na nga no, ngayong 2025, uuupuan na rin natin itong Skygo Volt 150. So ayan, available nga sila ng kulay brown ba to, yung itsura o yung color niya. Tapos combination ng matte black. Ayan. So dito naman sa side na to, meron tayong kulay gray na glossy. Ayan. So ang bulky niya, tingnan, ang laki. No, para siyang hindi 150cc na motor. Para siyang, alam niyo yun, pang talaga, maxi scooter talaga yung datingan niya. So, upuan natin para sa 5 to na kagaya ko. Side stand muna natin. Yun, no? So, ganyan ang itsura niya kapag naka-side stand. So, parang bumaba talaga siya, no? So, 5 to, tingnan natin, abot ba ng 5 to na kagaya ko. Tapos, naka-regular shoes lang tayo rito. Ayan. So, unang upo, ang lambot ng kanyang foam. Saktuhan lang, hindi siya yung sobrang lambot. Hindi rin siya yung sobrang tigas. Ito yung mga magaganda kapag naglo-long ride. Ito yung hindi agad sasakit yung pet natin. Para na nga tayo natin kung kaya natin itayo. Ayan. So, abot naman siya. Sobrang bukaka. Ayan, sobrang bukaka siya. Siguro, usad tayo rito sa unahan pa. Ayan, ganyan. Pero kaya natin i-handle. No? Manageable naman siya. Okay. Pag naitayo naman natin siya, gumagaan naman na yung pakiramdam. Pero, syempre, madali naman yung solusyonan. Yung isang paa natin tataas natin dyan. Tapos, ito, para at least kapag sa traffic, hindi tayo mahihirapan. Yan. Kaya natin i-maneuver, okay? Maniobra. Tapos yung bigat nandito sa side na to. So, yung shock niya sa harap, malambot. Kayo na ang humusga. Ang dami mga kayo na ang humusga. Yan, ganyan. Maganda yung shock niya sa harap. Sa likod, di ko maano kasi, ayan, hindi tayo masyadong nakaupo doon sa dulo. Pero, ayan, kita nyo naman, yung kanyang turning radius, sobrang lawak. Ayan, tumatama na sa atin, no? Sobrang lawak niyan. Okay, turning radius, nice, ganda. Tapos, yung forma natin dito, ganyan, kapag nagra-rides tayo. Tapos, comfort ng paa. Meron tayo rito, pag cruiser position, meron tayo dyan. Tapos, yung regular position. Ayan. Naka-cruiser position. Relax na relax lang, no? Yung position natin. Tapos, ang laki talaga, no? Pero yung range niya dito, or yung haba ng kanyang handlebar, is hindi naman yung sobrang haba. Ayan. Tapos, ang luwag din para sa ating OBR. Ang lapad ng kanyang sakayan dito. Tsaka, para talaga siyang nakaupo lang sa sofa. Ayan. So, sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, lalagay ko yung contact number ni Skygo para at least rekta na kayo sa kanila mag-inquire.
And para naman doon sa mga gusto or mag-PM, pwede nyo rin naman akong i-PM para at least ma-assist ko kayo dito sa branch na lang, okay? So, ayan, sa tingin nyo, sulit nga ba ang motorcycle na to ngayong 2025? So, hindi ko sure kung ano pa yung mga ibang kulay na available ng Volt 150. Ito pa lang yung unang nakita ko na kulay dito sa branch, okay? So, ayos. Center stand natin, kung madali siyang center stand, ayun, yan, madali lang. Magaan lang siya. Ayos. So, ayun na mga boss, sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle? Ito ay nagkakahalaga ng 115,000. Sarado yun. So, available din sila ng installment. Ipapakita ko na lang din dyan sa screen nyo kung magkano nga ba ang kanilang down payment at yung kanilang terms. So, ayan, meron din silang rebate dyan. So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang ganitong motorcycle? Sa presyo niya, comment nyo naman yan sa baba para at least malaman natin yung mga hinanain nyo or yung mga comment nyo sa motorcycle na to. At para naman dun sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motor na to. Ayos yan, di ba? So, ayun na mga best, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga, ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw sila yung tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan. Ayos na ayos yan. So, kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Haha.